Samantala po naman, tulong at assistance ng DSWD para sa mga apektadong lugar ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Ating alamin mula po sa ating kasamang si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magandang tanghali po, ASEC Irene. Magandang tanghali, Ms. Angelique. Magandang tanghali din po, ASEC Albert. Magandang tanghali sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, ASEC, ano po ang mga unang hakbang ng DSWD? Dala na rin po ng naganap na 7.4 na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Well, of course, una-una nais nating banggitin na alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., natiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan na apektuhan nitong malakas na lindol dyan nga po sa Davao. Ang Department of Social Welfare and Development ay mayroon pong mga nakapreposition na mga family food packs and non-food items. In fact, sa Region 11, meron po tayong mahigit 103,000 family food packs na nakapreposition. More than 30,000 non-food items na nakapreposition din po na binubuo ng mga family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits, family tents, modular tents, mga laminated sacks, at mga tarpaulin rolls. In fact, dyan po sa Davao Oriental alone, more than 7,200 family food packs ang nakapreposition po sa aming warehouses. Sa kabuuan, dyan naman po sa Mindanao, mahigit 536,000 family food packs and more than 105,000 non-food items ang nakapreposition sa iba't ibang warehouses po natin dyan sa Mindanao. Kanina po, nagsabi na ang aming regional director sa Davao Region na dadalhin na yung mobile command center at yung mobile kitchen dyan po sa Davao Oriental para makatulong na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan nga po nitong lindol. ASEC Irene? Yes. Opo, kung sakaling maubos po, this is Aljo Bendijo, ma'am. Kung sakaling maubos sa mga stocks sa mga warehouses natin sa mga riyon, paano po gumagana yung augmentation process mula sa national office, halimbawa dito sa Metro Manila, papunta ho sa iba pang mga riyon, lalo na dyan sa Region 11? Well, Aljo, yung naman pong Visayas Disaster Resource Center at yung Luzon Disaster Resource Center ay araw-araw po na nagpro-produce ng around 20,000 family food packs. So madali po tayo makapagpahatid ng mga karagdagan nating mga goods dyan po sa Mindanao region in case na magamit o na ma-exhaust yung ating pong mga stockpiles. Actually, Aljo, hindi natin hihintayin na maubos yung ating mga stockpiles sapagkat agaran po tayo magpapadala ng karagdagang mga family food packs and non-food items. ASEC Irene, narinig po natin na maaaring magkaroon ng evacuation. Kung sakali po, ilan po yung naitala na nating evacuation center sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Davao Oriental at ilan na din po sa kabuuan ang mga kinailangang ilikas? Sa kasalukuyan, ongoing yung assessment po ng ating mga regional office regarding nga po dito sa naging epekto ng malakas na lindol. Tayo naman po sa DSWD, nakahanda tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units nang sa gayon ay agaran po natin silang matulungan at mai-provide yung kanilang pangunahing pangangailangan. As I've mentioned earlier, meron tayo mga non-food items, kasama na po dyan yung mga family tents na maaring magamit na pansamantalang sisilungan ng mga kababayan po natin na mag-evacuate. ASEC, meron po bang nakahandang psychosocial support o iba pang tulong para sa mga apektadong individual? Yes, Cheryl, bahagi ito ng ating camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. Yung isinasagawa natin na psychosocial mental support services, yung incident stress debriefing ay bahagi nung isinasagawa ng ating pong mga social workers and quick response team members para matulungan yung mga kababayan po natin na nakakaranas ng trauma o ng anxiety, bunsod nga po nitong pagyanig ng lupa.
Yes, ASEC, dahil ito nga, kakalindo lamang noong September 30 sa Cebu. And speaking of the psychosocial support na binibigay ng DSWD, paano po yung pagtutok nyo naman din sa kanila? Because ngayon, ang concentration po natin ay dito sa Davao Oriental. Wala tayo naman, Ms. Angelique. Of course, nakanda naman tayo na tumugon nga sa pangangailangan ng mga kababayan po natin. Again, as part of our mandate to provide augmentation support to the local government units. The Secretary Rex Gatchalian has been going around. Nagpunta siya ng Masbate, nagpunta siya ng Cebu, nagpunta rin siya ng mga iba't ibang mga lugar para nga po makausap yung ating mga partner LGUs and ma-determine natin yung iba pang tulong na maipapaabot ng DSWD. And we will continuously be doing this. Our field offices are in close coordination with the local government units, again, to ensure that we are able to provide augmentation support po sa kanila. Sige po, maraming salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD.